Nandito na po tayo sa huling kabanata ng ating pong pag-aaral. Nasa Hebrew pa rin po tayo. Jesus is the greatest high priest of the Jews. Nasa part 3 na po tayo. Ano po? Pwede i-pass yung tatlo. Ang mga subtitles po natin na ating natapos, the greatest priesthood of Jesus is similitude. Katulad po niya, ito si Melchizedek, kaya tinatawag siyang napakadakilang pari ng mga Hudyo. Nakuha na po natin yan. Ganyan po ang napakadakilang pari ng mga Hudyo sa Jesus dahil kay Melchizedek po siya inihambing. Dahil itong si Melchizedek ay nakuha niya yung pagkapari ni Jesus at ang kanyang pagkahari. Pangalawa, Jesus knew this as a high priest is once in for all. Minsan na po kasi naghandog ang Panginoong Jesus, hindi katulad ng mga high priest noon na yearly po sila. Siya minsan lang, kaya napakadakila itong paring ito ng mga Hudyo. At yung result ng kanyang trabaho ay kakaiba po sa resulta ng trabaho ng mga paparin noon. Kaya labis ang binabanggit ni Pablo na kadakilaan Jesus bilang pari ng mga Hudyo dahil po sa result po ng kanyang mga trabaho. And then lastly, brethren, nandito na po tayo sa Kapitulo 10, chapter 10. And Jesus offers Himself to establish the New Testament. Check na ito. Wala bang EB to establish? Wala po. Nandiyan na po tayo. Yan ang sinasabi po ng si Pablo na apostol. Ngayon po ay uusisahin po natin dahil nandiyan na po tayo sa pinakamuling kapitulo para sa ating pong paksa. Yung subtitle po natin na nandiyan, yung kadakilaan ng Panginoong Hesus bilang dakilang pari ng mga Hudyo. Sa kapitulo ito, brethren, ipinapakita na ni Pablo ang buong larawan ng kadakilaan ng paring ito na si Jesus. Dahil bumabalik si Pablo mula doon sa mga kapitulong nauna para sa ikalilinaw, para sa strong na ebidensya pa na kanyang sinasabi na si Jesus nga ang kanilang dakilang pari, wala nang hihigit pa. Ngayon po ay yung subtitle natin na yan na si Jesus ay inihandog niya ang kanyang sarili to establish the new covenant. Saysayin po natin yung mabuti. Babasahin po natin sa chapter 9 verse 26. Balik po tayo doon. 9 verse 26. And for then must He often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world, minsanan yan, but now once in the end of the world, hath He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Napakalinaw yung sulat ni Pablo sa kanila na si Jesus, ibinigay niya yung kanyang sarili as a sacrificial doon sa kanilang mga kasalanan. Minsan lang yan ginawa ng Panginoong Jesus ayon kay Pablo. Ang dadako tayo sa isang tanong kung bakit ang Diyos ay
ibinago pa niya ang isa pang testamento. Covenant din po yan, ang isang salita. Bakit iniba ang old at itinayo yung bago? Yun ang mga paulit-ulit na salita ni Pablo sa mga Hudyo. Bakit niya iniba yung testamento ng mga Hudyo? Basahin po natin, brethren. Sa chapter 10, verse 1, ito na po yung unang testamento po ito. Siya po yung old. Yun naman pangalawang testamento ay siya yung bago. Now, ito po yung Old Testament. Verse 1, for the law, having a shadow of good things to come. Ito ay yung Old Covenant, yung unang kobenante ng Diyos sa mga Hudyo. Ito'y may anino. Anino ito ng mga bagay na darating. Nakita na kayo ng anino? Nakita niyo aniniwan yun? Ano ba upal niya aniniwan niyo? Tama ba? Sino ka magsasabi na ang kanyang shadow ay kamukha niya? Hindi yun yung tunay na ikaw. At sinasabi ng Apostol Pablo, ang bakas kasi doon ay anino lamang. At ang may anino dito, ang nagmamay-ari sa anino na ito ay si Jesus. For the law having a shadow of good things to come. Ang law ay hindi talaga yung image of things. Dahil kailanman can never be those sacrifices with. They offered year by year, continually make the commerce thereof, or thereunto perfect. Anino lamang po yan ang sinasabi niya. At ang anino nito, pagka magpatuloy tayo na magpatuloy hanggang dun sa verse, nasaan tayo? Puntahan natin ang chapter 9, verse 10. Basahin po natin ang chapter 9, verse 9 to 10. Tingnan niyo kung bakit binago ng Diyos ang kanyang tipan. Which was a figure for the time then present. Yung Old Testament, ito na yung ginawa ng Panginoong Jesus. Which was a figure of the time then present. And which were offered both gifts and sacrifices. Yung old ito gifts and sacrifices ang ginagawa that could not make him that did the service perfect. Hindi nagiging ganap. As pertaining to the conscience, hindi talaga ito. Yung konsensya kasi ang target, ang pakay noong New Testament natin. Pero hindi nangyayari na ang konsensya ay nalilinis. Which, ang Old Testament which is too only in needs. Ito ay na talagang nakapundasyon lamang ito sa mga pagkain, sa mga inumin, and diverse washing, paglilinis, and carnal ordinances, at yung mga bagay na yan sa Old Testament imposed on them. Yung mga Hudyo ito, yung them, imposed on them until the time of Reformation. Ang Old Testament talaga noon pa ay tinakda ng Diyos na babaguhin. At pinahintulutan ito ng Diyos ng araw-araw, ng mga taon, ng ilang taon hanggang sa dumating ang pagbabago. Malinaw po dito sinasabi ni Pablo, umikot ito sa buhay ng mga Hudyo at hinihintay ng mga Hudyo yung talagang pagbabago nito. Time of Reformation. At yung Reformation na yan ay dala ng Panginoon Jesus. Noong inahandog na niya ang kanyang sarili to establish the new covenant. Nakatakda talaga ito na babaguhin dahil may panahon ng pagbabago. Sinasabi dito ng chapter 9 verse 8. Binago ito dahil naging mahina ito ayon kay Apostol Pablo.
Yung old, binago. Naging mahina ito, hindi dahil sa kasalanan nito ng Diyos, kundi naging mahina ito dahil sa tao. At dahil sa mahina ito, naging mahina ito dahil sa tao, gumawa ang paraan ng Diyos para mas gumawa pa siya ng testamento ng mas mabuti. Hindi na ito nakapundasyon sa mga inumin, sa pagbubukas, at sa mga pagkain. Kundi nakapundasyon na ito sa dugo ng Panginoong Hesus. Babasahin po natin na mas mabuti ang ginawa ng Diyos. Chapter 10, verse 15. Binago ng Diyos ang testamento niya sa mga Hudyo dahil mas mabuti ito ayon kay Apostol Pablo. Verse 15. And for this cause, itong si Jesus, He, verse 9, chapter 15, and for this cause, He, Jesus, and for this cause, He is the mediator of the New Testament. Sa pamamagitan na ito ang kanyang kamatayan. Talagang inandog niya ang kanyang sarili to establish the New Testament. And for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, yung old ito, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Maraming nakalakit dito na dahilan kung bakit. Yung New Testament is established para ito doon sa biyaya para sa kanila. 15 and then 17, for a testament, mas mabuti kaysa sa luma. Dahil, tignan nyo kung anong laman ng testamento na ginawa ng Panginoong Hesus. Chapter 10, verse 15, verse 17. Chapter 10, verse 15, verse 17. Makumbinsi kaya na Apostol Pablo ang mga Hudyo sa panahon na natanggap nila ang kanyang sulat. At ito ba'y matatanggap din natin na kahit hindi tayo talaga ang kakobinante ng Diyos? Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa chapter 10, verse, anong verse po tayo? 15 to 17. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us. Dahil ang banal na Espiritu rin ang nagsabi na papabugin ng Diyos ang kanyang tipan. For after that He had said before, sinabi na ito una, this is the covenant that I will make with them after those days. Ito na ang sinasabi ng banal na Espiritu. This is the covenant that I will make with them after those days. At sinasabi ng Panginoon, I will put my laws into their heart, and in their minds will I write them. Ang batas doon na ibinigay ng Diyos doon sa kombinante niya ay nakasulat lamang ito sa mga bato at sa mga mahalagang instrumento ng Diyos para maisulat ang batas kung paano malinis ang kanilang mga kasalanan. Binabasa ito na Apostol ni Moses. Pero sinasabi, nangako ang Diyos. Papagawin ko ang aking tipan sa kanila. At ang tipan na ito ay namamanga sila dahil kaiba yung tipan ng Diyos sa kanila noon. And this is the covenant that I will make with them after those days, say it. I will put my laws, say it. I will put my laws into the heart. And in their mind will I write them. Unang-unang a-action dito sa kombinante ito. Ito ay tumutukoy dun sa mga batas ng Diyos. Hindi niya binago ito. Mahalaga ang mga nilalaman ng batas ng Moses. Ngunit kakaiba ito dahil ang Diyos ilalagay niya sa puso ng kanyang bayan ito. Na hindi na nasusulat sa mga bato. Hindi na sasabihin pa ng mga tao na kilalanin mo ang Diyos. Kundi bawat isa sa kanila ay mayroong pusong bukas upang hanapin ang Diyos
upang mahalin ang kanyang salita at upang sundin ang mga salita ng Diyos sa kanilang buhay. This is the covenant that I will make with them up to these days, saith the Lord. I will put my action ang Diyos, unang-una dito. Hindi sila makihirapan sa pagsunod upang sundin ang mga kalooban ng Diyos. At yun, kailan ito na-establish? Noong si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Noong inihandog niya ang kanyang dugo para sa kanilang mga kasalanan. And in their mind will I write them, and their sins and their iniquities will I remember no more. Kaya ang sinasabi ng Apostol Pablo, now where remission of this is, there is no more offering for sins. Dahil inihandog na si Jesus para i-establish ito, wala nang natitira pang hain para sa kasalanan. Kung iisipin po natin yung kobenanting ito ng Diyos sa kanila, hindi na ito pangkaraniwan, brethren. Dahil yung kanilang pagsisikap na kahit anong pagsisikap ang kanilang ginagawa, hindi nangyayari ito sa kanila. Ngunit ngayon, ang kobenanting ito ng Diyos doon sa bagong tipan na inilatag na ng Panginoong Yesus ay unti-unti nilang, mula noon unti-unti nilang nararanasan hanggang doon sa kabuuan ng Panginoon ay mararamdaman nila ito at makikita yung ginagawa ng Diyos na kobenante dahil doon sa ginawa ni Jesus. Inangtong niya ang kanyang sarili. 8 verse 6, chapter 8 verse 6, sundan po natin ang kanyang sinasabi. But now, had he obtained a more excellent ministry compared sa mga paparing nakaraan. But now had he obtained a more excellent ministry. But how much also he is the mediator of better covenant, which was established upon better promises. Doon sa New Testament, brethren, kung tatanggapin nila o hindi, pero ako tinatanggap ko na mas better itong covenant na ito. Dahil ito, nakasalalay doon sa napakaraming, napakandang mga promises na Diyos. Which was established upon better promises. A better covenant. Established a better promises. Kung mabuti ito noon, na itinayong ng Diyos, sinasabi ni Pablo, mas mabuti ngayon. Mas sigit itong mas mabuti. Kaya na-challenge sa panahon ni Apostol Pablo ang kanyang kapwa Hudyo dahil sa kanyang mga salita nito. Mas better ayon sa kanya. Kaya walang ibang ginawa ang Diyos na pinakikita niyang mas mabuti ito para sa mga Hudyo. Sa ayaw, sa gusto man ng mga Hudyo ay inibayo ang kanyang tipan. I will make verse 8. Chapter 8, verse 8. For finding fault, tignan natin sa verse 7. For if the first covenant have been faultless, ito yung old, the first covenant have been faultless. Kung walang mali dyan, kung malakas sana yan, ayon kay Apostol Pablo. For if the first covenant have been faultless, then should no place have been sought for the second. Diba? Kung makumbinsi na sana mga Hudyo, hindi na sana magtatayo pa ang Panginoon ng panibago. Second covenant. Kung yung first covenant ay faultless or blameless. Ngunit dahil ang daming masasabi, ang daming kulang para sa tao. Dahil ang tao ay mahina kung sundin ito. Nangako ang Diyos. Ang sinasabi niya ay, for finding fault with them, he said, verse 8, behold, the days come, saith the Lord, I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Pakinggan yung mabuti, brethren. Ang book of Hebrews are for the Jews, hindi para sa mga hindi. Ngunit dahil ang ginawa ni Jesus na pagtatayo ng bagong tipan para sa kanila, ay tayo ay
naging partakers po tayo. Ang laki nung naibigay ng tipanang ito ng Diyos sa kanila. Mababasa po natin mamaya. For fighting for with them, he said, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ang aking covenant na gagawin sa kanila ay hindi katulad, verse 9, not according to the covenant that I made with the fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Because they continued not in my covenant. Ang naging mahina ay ang tao. Verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel up to these days. Saith the Lord, I will put my laws in their mind and write them in the heart, and I will be to them a God, and they shall be to be a people. Kaya hindi na sasabihin pa ng kanyang kapwa, and they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. Darating yung panahon, nagsimula sa kamatayan ng Panginoon Hesus, na ang mga Hudyo, hindi mo napipilitin yan na kilalanin niya ang Diyos. Dahil may tulak na mas magrasyang tulak ang Diyos sa mga Hudyo na kilalanin ang Diyos sa kanilang puso. Noon, tulakan yan. Sapilitan yan. Bata pa lang ang mga Hudyo noon ay tinuturuan na ng mga magulang. Talagang pahirapan na sabihin nilang may isang Diyos. Na sabihin nilang may Diyos na dapat sampalatayanan. Pahirapan. Ngunit pagdating ng araw na yan at nagsimula sa kamatayan ng Panginoon Jesus hanggang dun sa maging hinug ang covenant ito ng Diyos, hindi na maaaring sapilitan pa. Dahil ang disnudon ton ititunggal Hudyo, yung birugan na iti Diyos, iti amin yung puso na. At ilalagay dito. Tutulong ang Diyos, ilalagay niya dito yun. At ilalagay ng Diyos dito. Kaya napaka blessing ito sa mga Hudyo. Sa atin, naman kaya brethren, may tulak din ba ang Diyos para makilala natin ang Diyos? Walang pag-aalilangan. May tulak ang Diyos dito. May part ang Diyos dito para tuluyan nating makilala ang Diyos. Huwag na yung ibang tao pa sana ang magsasabing ganito ang gawin mo, ganito ang gawin. Kundi may pasya tayo, ay may pasya ang Diyos kung paano natin siya kikilalanin, paglilingkuran at sasambahin. Kaya sinasabi niya rito, hindi katulad ng aking tipan na ginawa ko sa kanila noon nung ilabas ko sila. Dahil ang aking tipan, ako ang magsusulat sa kanilang puso. Ako ang maglalagay sa kanilang kaispan ng aking mga salita. Kaya naman po, hindi nahihirapan ang mga Hudyo sa ngayon. Ngayon ang mga Hudyo, pagka nakipagbaka sa ibang bansa, laman ng kanilang mga bibig kung sino ang Diyos. Laman sa kanilang bibig kung anong mga promises ng Diyos sa kanila. Hindi natin ito naririnig noon. Basta digmaan lang ang ginagawa. Ngunit ngayon, mababasa mo na sila ang tinatawag na layo ng Judah. Dahil nakalalaman nila ngayon ng masigit ang mga batas ng Diyos kaysa noon. Dahil unang-una, inaangkin ng Diyos na may malaking parte siya sa kanilang paglilingkod sa kanila. Well, ngayon ang kondisyon ng first covenant, tignan nyo yung kondisyon ng first covenant. Ano itong kalagayan niya ngayon? Ang kanyang sinasabi, magpatuloy tayo sa chapter 8, verse 12. At ang sinasabi dito ay, for I will merciful to the unrighteousness. Ganyan na ang Diyos sa kanila. Mapagpaumanhin na ang Diyos at umiintindi siya talaga sa kanilang mga pagkukulang. Kaya hindi ko alalahanin ang kanilang pagkakamali. And that he said, a new covenant. Kaya noong sabihin niyang bagong covenant ito, that he had made the first oath. Pagka sinabi niyang bagong covenante, sinasabi niya yung nauna ay old na. Kasundan po natin, pagka sinabi niyang new covenant,
sinasabi na rin niyang old na yun. Walang old pagka walang new. Hindi mo sasabing itong damit mong ito ay old na pagka hindi mo pa napapalitan ng new. Simple naman. Sinabi na Apostol Pablo in that he saith, a new covenant. He made the first old. Now that's decayed. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Ang Old Testament ayon kay Pablo ay unti-unti na itong walang lakas. Unti-unti na itong hindi nakikita. Dahil ang nakikita yung kagandahan ng kulay nito ay yung na-establish ni Kristo na yung gawin na. Kay Pablo, unti-unti na itong nawawala. Ngunit sa kanilang panahon ay hindi pa tuluyang nawawala. Dahil, una sa lahat, ang dami pang diyan sa kasulatan doon sa Old Covenant na dapat maganap sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Ngunit, kakaunti na lamang ang mga propesiyang ito na nasa Old Testament. Kaya ito na lamang ang mga natitira na siyang nagpapaningning doon sa matandang tipan. Ay dinihan po natin, pero ready na itong mawawala. Dahil araw-araw na rin yata ay nandyan na mga promises ng Diyos sa kanilang buhay. Yan na po ang kalagayan niya ngayon. Pagka sinabi po natin, asa na yung subtitle natin, Jesus offered Himself to establish the new covenant. Pagka yung salitang si Jesus inanong niya kanyang sarili, ito'y tumutupoy sa kanyang dugo. At pagka sinabi ng banal na kasulatan na inihandog niya ang kanyang dugo bilang isang pari, ang ibig sabihin nito ay inihandog niya ang kanyang sarili. Tama? Pagka sinabi ng banal na kasulatan na inihandog niya ang kanyang sarili, ito'y tumutukoy, inihandog niya ang kanyang dugo. Brethren, dahil mayroong ngayong mga katuroan na umiikot dito sa daigdig na hindi talaga kailangan yung dugo ni Jesus. Pero sinasabi dito ng banal na kasulatan, ang pinapag-usapan dito sa Hebrews, the book of Hebrews, doon sa pagkakandog ng mga hayop, ay dahil doon sa dugo ng hayop. Yearly, ang pari, pumapasok doon sa kabanal-banal ng dako. Dala niya yung mga dugo na ininandog ng mga taong nagkasala. Yearly ito. At pagkatapos nito, mayroon din siyang dala para sa kanya na dugo na ikakandog niya doon sa altar ng Diyos para patawarin sila ng Diyos. Para patawarin sila ng Diyos. At ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na ginawa ni Jesus. Inihandog niya ang kanyang sarili. Ang mga papari, hindi nila inihandog ang kanilang sarili. Mayroon silang handog para sa kanilang sarili. Amen? Pero si Jesus inihandog niya ang kanyang sarili. Ano ito, Pastor? Ang sabi niya noon sa kanyang mga alagad sa Matthew, kunin niyo ito at inumin, sapagkat ito ang aking dugo para sa bagong tipan. Ano po? Yun. Pero mayroon dito sa buong daigdig, umiikot at hawak-hawak po ng ibang mga churches. Niyakap ito ng maraming mga pastors na hindi ang dugo ni Jesus ang kailangan, kundi yung kamatayan ni Jesus ang kailangan. Ang sinasabi nila, hindi yung dugo ni Jesus ang kailangan, kundi ang kamatayan ni Jesus ang kailangan. Pero tignan niyo mabuti, pakinggan niyo ako. Pagka sinabi kong si Jesus ay namatay, ito'y tumutukoy sa kanyang dugo. Amen? Hindi yung nakapagkit na lamang doon sa kanyang kamatayan. Pagka sinabi si Jesus ay namatay, ito'y tumutukoy doon sa kanyang dugo. Dahil ang sinasabi niya, ito yung tipan ng bagong tipan. Ito, yung aking dugo. Pwedeng i-plus natin. Magaling, nakaposa ka? Posa. Sa buong daigdig na rin. Kaya sinasabi ni John, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan.
Ito ay tumutukoy doon sa blood. Hindi naniniwala itong si John MacArthur ang kaligtasan ng tao ay ang blood. Paki-play ulit. Terry, you state that we are redeemed, quote, not by his bleeding, but by his dying. Do you still stand by that, and why? Yeah, we're not saved by his bleeding because wouldn't have done any good if he just bled. This was a big controversy years ago. Some people who were enemies of me decided to fabricate all kinds of strange things, and we got kicked off 55 radio stations, all because they said I denied the blood of Christ. Well, look, if Jesus had just bled, nobody would be saved. The wages of sin is not bleeding, the wages of sin is death. And people must understand that it's not the bleeding of Jesus, and it's not... Kung napakinggan nyo, hindi sa blood, na? Kundi, the wages of sin is death. Nung binayaran niya ang kasalanan natin, siyempre kamatayan niya. Ang hindi niya alam, yung dugo talaga ang tinutukoy doon, kahit yung death ang mababasa mo doon. Nagre-represent yung death doon sa kanyang blood. Ang daming baka kinakasulatan, lalo na sa mga, lalo doon sa Ephesians, nandun yan yung blood ni Christ. Lalo na dito sa Hebrews. Dahil, ay sinasabi ko nga na ang hindi sa dugo ng mga hayop ang sinasabi ng Apostol Pablo, hindi dugo ito ng mga kambing at ang mga bulog na baka. No. But the blood of Jesus. You see that? Kaya nakakapagod din na ano yung nakakapagod? Na katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo na inilalaban niya yung dugo ni Kristo. Itong dugong ito na ikinultog niya minsan, ito na yung panahon na in-establish ng Diyos yung bagong tipan na napakabuti para sa mga Hudyo at sa buong daigdig. Pakinabang yan. At dahil tapos na rin po tayo, tignan nyo mabuti. Brother, yung sinasabi kong tipan na sinasabi niya sa mga alagad noon, nasa Matthew 26 po yan. Noong sila po ay nag-take ng bread at saka yung copa. Matthew 26 po yan, verse 28. Ang tinutukoy niya dito ay yung kanyang blood. Kaya mas pinaniniwalaan ko talaga itong sinasabi ng mga apostol tungkol dito. Hindi yung sinasabi ng mga preachers na hinandun niya talaga ang kanyang sarili, minsanan lamang. Dahil tapos na rin po tayo, brother, meron lamang po akong babasahin. Tingnan niyo mabuti ang kanyang halos pinakabuling bahagi. Hindi na kasi po ako nakapagsulat, wala na ito. Meron ba? Hindi na rin po kasi ako nakapagsulat, kaya blanco ito. Nung nakaraan pa kasi itong sulat ko. At kung sinasabi niya rito ay ganito. Sa may Galatians chapter 3, unahin ko natin, sa Hebrew chapter 12 verse 2. Ganito po ang mga malalaman ng salita ni Apostol Pablo sa kanyang kapwa Hudyo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, na sa kanyang kagalakan ay tinapos niya. Hope for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself. Pag nilay-linayin niyo siya, at itong si Jesus na yan, na siya ang nagpasimula at siya yung tatapos na yung pananampalataya, labis ng kanyang kagalakan, tinapos niya yan. Baka mapanghinaan kayo. Kaya, ano yung lagibunan? Alalahanin niyo yung si Kristo na yan. Na ang saya-saya niya na marating niya yung cross. Pagka sinabing cross, ito yung kanyang kamatayan. At pagka sinabi mo ito ang kanyang kamatayan, ito yung dugo na kanyang
inihandog sa Diyos. Ngayon, ang sinasabi ng Galatians chapter 3, balikan ko na po ito. Lastly, brethren, in-establish ni Christ ang kanyang 26. For you are all children of God by faith in Christ Jesus. Nung namatay na si Kristo Jesus at pinaniwalaan ng mga hintil doon sa Galatia, for you are the children of God. Malaki ang naibigay niya sa atin dahil kilalanin tayo ng Diyos na mga anak ng Diyos kahit tayo ay mga hintil. Anak tayo ng Diyos, hindi tayo anak ni Satanas. Kaiba ang anak ni Satanas. Gumagawa ng kasalanan. For you are all children of God by faith in Christ Jesus. Kung naniniwala ka na si Kristo Jesus ay namatay para sa ating kasalanan, yung kanyang dugo para sa ating kasalanan, tayo ay anak ng Diyos. Kaya naman ang sinasabi ng Apostol Pablo, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Jesus Christ. And if you be Christ, kung kayo ay nakay Kristo, then are you Abraham's seed and heirs according to the promise. Tayo ay anak ni Abraham, hindi dahil sa batas. Amen? Hindi dahil sa paggawa ng ginagawa ng mga Hudyo noon ng mga batas. Kundi tayo ay naging anak ng Diyos. Dahil yung pananampalataya natin, nagaya natin yung pananampalataya ng ating amo si Abraham, pinanampalatayaan natin si Jesus, ay anak tayo ni Abraham. At pagka-anak tayo ni Abraham, brethren, magmamana kayo. Amen? Kaunti lang ang mana natin dito, nauubos na rin, ibebenta na rin natin. Dahil kumisan, yung mga ari-arian natin, dahil sa nangangailangan tayo, na iuutang, na ibibili. Ngunit one day, mauubos man lahat ang mga mana na yan. May manang naghihintay sa atin sapagkat itinayo ni Jesus sa magitan ng kanyang sarili ang napakagandang tipan para sa mga Hudyo at para sa atin. Kaya naman ang sinasabi ng Apostol Pablo, huwag niyong walain ang pag-asa na yan. Huwag niyong itapon yan. Kundi magpatuloy kayo sa bagong buhay na daan. Buhay na daan at bagong daan na ginawa ni Jesus sa kanilang buhay at ganun din po sa ating buhay. Damdamang matekemot din eh. Oo. Diyan mo no, siya pa lang ang itulog ganyan. Pero ano man yung oras na darating na ito, napakaganda nito. Dito tayo nagtatagumpay doon sa paghandog ni Jesus sa kanyang sarili. Walang sino mang pwedeng magtagumpay sa atin. Kung tayo man ay bumabagsak, pinanghihinaan, sa katotohanan niyan, ay may Diyos na nagtatayo sa atin. Hindi na tayo minsan ang nagtatayo sa ating sarili. Dahil napakaganda yung tipan na ginawa ng Diyos, itatayo tayo ng Diyos. Kahit minsan ayaw natin. Ngunit dahil ang Diyos ay napakabuting Ama na katulad nating nagmasigit na katulad nating Ama na nagmamalasakit sa mga anak, pilit na itinatayo niya tayo. Tayo ang, sabi nga ni Apostol Pablo sa mga hintil doon sa Roma, tayo ay masigit sa mga mananagumpay. Alam bakit? Si Jesus kasi ang dahilan. Nakakalimutan kasi natin. Nakakalimutan ng mga Hudyo ang napakagandang tipan. Nakakalimutan din natin na tayo ay nakabahagi ng mga promises ng Diyos sa mga Hudyo dahil kay Kristo Jesus. Tayo yung mananagumpay ng rin. Kung rise sumangbay, aming yung ba ng hidanan sa sakit, tumaktak din tayo. Magbag na tayo, urahan tayo makapaginan. Daad-daad din Diyos na tumultulong kanya tayo. Dito. Si Jesus, minsan niyang ginawa ito, yung tagumpay natin. Let us pray. Sa iyo po, O Diyos,